Magandang umaga po sa ating lahat. Okay, muli maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin upang siya ay muli ay ating mapapurihan, masamba sa ating pong mga buhay. So yamang ngayon po ay araw po ng linggo at bahagi po ng pagsamba po natin ay ang pag-aaral muli at pagbulay-bulay ng kanya pong mga salita. Kaya ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay pinamagatan po nating our most important appointment. Yan, ano po? Actually, ay natapos na po natin yung ating pong talakayin at pag-aaral tungkol po sa series na The Fruit of the Holy Spirit. Ano po? At ngayon po ay nagbago na po tayo ng ating pong talakayin. Ano po? So ngayon ay narito na tayo sa pag-aaral ng our most important appointment. Yan, kung tayo po ay may Biblia, samahan niyo kung buksan ito sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Sabi po rito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna ay sumaglit na yumuko at tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, aming Ama. Sambahin po ang iyong dakilang pangalan. Luwalatiin po kayo sa oras nito, aming Ama. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang muli ikaw ay aming papapurihan, masamba, maluwalhati at maparangalan sa aming mga buhay. Salamat po aming Ama sa oras na ito na kami po ay muli binigyan mo ng pagkakataon upang tunghayan ang inyong mga salita, pagbulay-bulayan nito aming Ama. Kaya dalangin po namin, nawa ay samahan nyo kami, pangunahan nyo kami o Diyos. Tunay nga po na inamin namin sa aming mga sarili na wala kayong magagawa kung kayo wala sa amin. Kaya ang aming pong panalangin, nawa kayo pang maghari sa aming mga puso. Ang Banal na Espiritu ang siyang patuloy na manguna sa amin, magturo sa amin at magpala sa aming mga buhay sa umagang ito. Hayaan mo Diyos na kayo pong aming maparangalan sa aming pong mga pag-aaral na ito. Salamat po at ihanda po nawa ninyo ang aming mga puso upang maintindihan po namin ang mga salitang ito at maging daan upang kami o Diyos ay lalo pang lumapit sa inyo at lalo pang maging lumalim, Panginoon, ang aming pagkakilala sa inyo. Aming Ama, muli, salamat po sa umagang ito. Samahan niyo po lamang kami sa pangalan ni Jesus. Pamilya sa dalangin, lahat ay magsasabi ng Amen at Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Okay. Muli ang ating pong talakayin ay our most important appointment. Okay, sa ating pagsisimula, sabi nga, most of us have appointments of our own. Ano po, lahat daw po tayo, meron po tayong kanya-kanyang appointments. Tama ba? Yung minsan, ang ating appointment ay doon sa, halimbawa, sa doktor. Kung halimbawa, meron po tayong appointment sa doktor. Kasi sa panahon ngayon, ay hindi na basta-basta, ano po, na basta gusto mo pa-check up ay talagang dedirect sa ka na lang, pupunta doon sa hospital o kaya sa clinic, ano po, kailangan na ngayon yung appointment. Minsan nga, naka-online ang appointment, ano po. Kung halimbawa magpapabunot ka ng ngipin, ayan, pupunta ka sa dentist, ayan, hindi ka pwedeng basta-basta na lang mag-walk-in, ano po, kinakailangan mag-online muna, may appointment ka muna. Yan, kung may sira ang iyong sasakyan, halimbawa, minsan hindi ho basta-basta rin, kailangan mo may pag-appointment sa mekaniko. Yan. O kaya kapag ikaw po ay mayroon pong hearing, kailangan mo makipag-appointment sa lawyer kung gusto mo makausap ang lawyer mo. O kaya maging sa kaibigan mo. Ano po? So halos lahat ng mga nangyayari at nagaganap sa ating buhay ay kailangan po makipag-appointment. Okay? So lahat tayo bilang tao, mayroong kanya-kanyang appointment sa buhay. Pero sabi nga, earthly appointments are sometimes canceled for various reasons. Ano po? May mga dahilan. Ating pong mga pakipag-appointment minsan sa kanino man ay minsan ay nangyayari ano po na talagang nakakancel ito sa iba't ibang kadahilanan. Okay? Maaring kung minsan ay dahil po sa panahon, ano po? Katulad nito, mayroon appointment sa Diyos para sumamba. Kailang iba nahadlangan dahil sa panahon. Yung iba ay hindi nakarating dahil sa panahon. O kaya naman minsan dahil sa problema o sa mga sakit at karamdaman, diba? Kaya minsan nakakancel po yung ating pong appointment
dahil sa mga gayon, ano po, isa iba't ibang kadahilanan. Minsan dahil sa mga circumstances, dahil po sa environment, dahil po sa mga nangyayari at nagaganap ano po, sa ating kapaligiran, o minsan may sakit po yung ating appointment, o kaya tayo mismo na nagkipag-appointment, mayroon pong sakit at karamdaman. Kaya minsan ay talagang nakakancel. Ano po, minsan naman, sabi nga rito, some of us are looking forward to our appointments, especially if they are for our enjoyment. Ano po, ang iba daw po sa atin ay nagiging excited, ano po, doon sa appointments na meron ho tayo, lalong-lalo na kapag ang appointments na yon ay para ho sa ating pong excitement. Halimbawa, kapag mayroon kang kausap na tao, tapos ang pakipag-usap mo ay para sa iyong kapakinabangan, para sa iyong enjoyment, ano po, siyempre excited ka dapat doon. Ayan, naalala ko lang yung ano po, nung mga nakalipas, ano po, nawala ho ako dito ng 2 linggo. Hindi po yung linggo mismo, kundi yung 2 linggo na weekdays, ano po, dahil po doon sa appointments na meron po ako. 3 bagay po yung aking pong appointments ay inaasahan na kung saan ay excited po ako doon. Kaya nga ho, minsan panalangin ko doon, sabi ko, Lord, hanggat hindi nangyayari tagaganap ang appointments na ito, ay huwag muna ho kayong dumating. Kasi excited po ako doon. Ano po, unang-una, yung pagdating po ng anak ko galing sa Vietnam, ano po, ay excited po ako doon. Lalong-lalo na, yung gusto ko makita yung kanyang girlfriend, kasi hindi ko pa nakita yun eh. Ano po, excited po ako doon. Kaya gustong-gusto ko na dumating na yung panahon na yon, na dumating yung aking pong anak. Ano po, so mayroon po excitement. Ano po, pangalawa, yung kasal ng aking pong anak, ano po, ay excited din po ako doon. Ano po, na talagang for the first time sa pamilya namin ay may ikakasal. Ano po, at matagal ko nang sinasabi sa aking anak na dapat magpakasal na siya. Pero ngayon, nagkaroon na daw ng pagkakataon na ikasal. So, excited po ako sa mga pangyayaring iyon. Lalo na, ako ho yung magkakasal. Noong sa anak ko, ano po. So, sabi ko, sana huwag mo nang dumating ang Panginoon. Ilahim, matapos mo ng event na ito. Ano po? Tapos, pangatlo, yung naka-schedule po namin na pagpunta ho sa Boracay. For the first time, makakarating ng Boracay. Ano po? Kaya excited po ako doon sa appointment na yon. Ano po? So, kaya sa kabuuan, ay ang panalangin ko, Lord, huwag muna kayong dumating hanggat hindi ho natatapos yung appointment na ito. Kasi excited po ako maranasan ng mga bagay na ito. Tapos nung natapos na, nung nakauwi na kami, nakabalik na, saka ho ako nanalangin, Lord, dumating na ho kayo. Dumating na ho kayo. Okay na ho sa akin. Naranasan ko na po yung aking pong gusto maranasan at yung aking excitement ay tapos na. Yan, ngayon ay babalik na ho sa normal. Balik na sa normal, sabi ko ganoon, pwede na ho kayong dumating. Balik na ho sa paninilbihan. Ano po? Well, mga kapatid, ay minsan ganun ho tayo. Kung ang mga bagay na ating pong gustong mangyari, ano po ay mayroon pong para sa ating enjoyment, minsan ito po ay talagang excited po tayo doon. Okay? Pero mga kapatid, sabi nga, as Christians, we have an appointment that is of utmost important and must not be canceled. Ano po? Tayo bilang mga Kristiyano, meron na po tayong appointment talaga. Sa bawat isa po sa atin, ano po, basta alam po natin na Kristiyano tayo, na itong appointment na ito ay sobrang napaka-importante. Ano po, na hindi po natin pwedeng ikansila. Yan. Sabi nga rito, it is more important than any other appointment. Higit pa ito importante sa anumang klaseng appointment mayroon ho tayo dito sa mundong ito. Okay? It is an important that cannot be rescheduled. Ano po, sa sobrang importante po ng appointment na ito, ay hindi po pwedeng i-reschedule. Pag sinabi, ay kinakailangan mangyari. Yan. Kaya kinakailangan, ito yung nakatakda na ano po, kaya hindi po pwede nating i-reschedule itong appointment na ito. Okay? At ang appointment na ito yung tinatawag na the judgment seat of Christ. Yan. Ang appointment na ito ay tinatawag po natin the judgment seat of Christ or the Bema judgment. Okay? Kaya nga sabi ng Hebrews chapter 9 verse 27, just as it is appointed for man to die,
and after, once, and after that comes judgment. Okay? It is appointed to man once to die, and after is the judgment. Minsan lang daw itinakda sa tao ang mamatay at pagkatapos nun ay paghukom na. Okay? Mga kapatid, lahat tayo ay merong appointment. Minsan lang po itinakda ng Diyos yun. At pagkatapos noon, ang appointment natin ay ang haharap tayo sa hukuman ng ating Panginoon para ho sa paghahatol. Kaya mga kapatid, ang tanong natin ay nakahanda ka na ba na humarap sa judgment seat of Christ? Parang malungkot po kayo pag pinag-usapan yung judgment Sabihin mo natin, tingnan po natin ating katabi, handa ka na bang humarap sa Diyos? Yan. Pag pinag-usapan kasi minsan yung kamatayan, pag pinag-usapan yung judgment, pag pinag-usapan natin yung kabilang buhay, minsan ay nalulungkuto tayo. Bakit? Kasi nga, gustong-gusto natin dito sa mundo. Gustong-gusto nyo ba sa mundo? Sakto lang. Mga kapatid, dapat mas excited tayo na makapunta sa piling po ng ating Panginoon. Hindi ho tayo taga rito sa mundong ito. Tayo ay mga tagalangit. Stranger tayo sa mundong ito. Hindi talaga ito ang tunay nating bayan. Kaya nga ho, ang buhay sa mundong ito ay pansamantala lamang. Hindi tayo permanente dito. Ang tunay nating bayan ay nasa kabilang buhay, nasa langit. Kaya dapat excited tayo na makarating ho doon. Yan. Tayo naman ay mga Pilipino. Kapag kayo po'y napunta halimbawa sa ibang lugar, sa ibang bansa, excited bang kayong umuwi? Depende. Siguro depende. Siyempre kung ikaw po ay talagang nabuboard na doon sa ibang bansa o sa ibang lugar, talaga excited kang umuwi. Kami po ay, ako po ay nararamdaman ko kapag ako ay napapalayo, mas gusto ko pong umuwi. Halimbawa, nandito kami sa San Pedro. Pag nandito kami sa San Pedro, excited po ako umuwi sa aming bahay. Kasi pagdating mo sa bahay, there is no place like a home. Yun, di ba? Kasi doon magagawa mong lahat. Pwede humilata, walang anong gusto mong gawin, magagawa mo. Pero pag nasa bahay naman ako, excited naman ako pumunta rito. Di ba? Kaya lagi ako excited sa buhay. Pag nasa bahay ako, excited din naman kayong pumunta ho dito para ho sa pagmiministeryo naman. Kaya mga kapatid, dapat ganun ho tayo. So habang tayo narito sa mundong ito, dapat excited tayo sa pagharap natin sa ating pong Panginoon. Kaya lamang sa ating pong appointment na ito, ang tanong ho natin, who is He with whom we have an appointment? Yan. Sino ba siya na ating pong ka-appointment na gusto po natin makita? Ang tanong natin ay, excited ba kayo na makita yung appointment nyo? Yan. Pero kung hindi ho kayo excited, o kung halimbawa ang kakatagpuin ho ninyo ay hindi naman sa inyong kapakinabangan, maaaring hindi kayo excited o kaya iwasan nyo pa. Halimbawa, ang inyong appointment ay Bombay. Maniningil ng hindi ka talaga excited tuwing dumarating yung Bombay. Ayan na, tatago ka pa. Ayun, halimbawa lang Pero kung ang iyong kakatagpuin ay magbibigay sa iyo ng pakinabang, well, mga kapatid, dapat excited po tayo. Kaya ngayon, sa ating pag-aaral, sino ba siya na dapat po nating katagpuin? Okay? Titingnan po natin. Unang-una sa ating pag-aaral, we must stand before the one who saved us. So alam niyo naman po, So hindi na po natin, kahit banggitin naman natin o hindi natin banggitin kung sino siya, syempre walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Pero dapat, kasi mga kapatid, minsan ay basta na intindihan lang natin na siya si Jesus, siya si Kristo, pero yung ibang bagay, yung malalim pa na pagkaunawa patungkol kay Kristo Jesus, minsan hindi natin ito pinapahalagahan. Ang alam lang natin, ang pangalan niya si Jesus, siya yung nagligtas sa atin, siya yung ating pong Panginoon. Minsan ganun lang lawak yung ating pagkaunawa at pagkaintindi sa Kanya. Pero ngayon ay titingnan po natin ang medyo mas malalim pa. Unang-una, sabi niya, we must stand before the one who saved us. Okay? Sabi doon. So, this appointment, mga kapatid, is only for
the believers. Okay? Take note, itong appointment na ito na ating pong gagawin, yung kakatagpuin po natin, ano po, ito'y para lamang sa atin na mga mananampalataya. Hindi po dito kasali ang hindi mananampalataya. So it's only for the Christians, for the believers. Kaya, ibig sabihin, ikaw at ako, kasama ho dito. Wala pong exempted, okay? Sabi to, unbelievers will not be judged until the great white throne comes. Ano po? Ang mga unbeliever, hindi pa sila kasali dito dahil hindi pa sila pwedeng hatulan, hindi pa sila pwedeng humarap sa Panginoon hanggat hindi dumating yung tinatawag po nating Great White Throne Judgment. Kaya sa Bible, mayroon po iba't ibang judgment kasi, So dapat nating maintindihan yon. Okay, banggitin ko lang mandalian. Una, halimbawa, mayroon pong judgment for the nation. Mayroon pong judgment for the believers, or judgment seat of Christ, or Bema judgment, isa lamang po yun. Tapos mayroon pong judgment for the Great White Throne Judgment. Mayroon din pong judgment for the angels. Mayroon judgment for the church. So iba-iba ho ang klase ng paghahatol o paghukom ng ating Panginoon. So tayo, bilang mananampalataya, doon ho tayo sa judgment seat of Christ, o tinatawag po nating Bema judgment. Yung Great White Throne Judgment is for the unbelievers po yan. Para sa mga hindi mananampalataya. Kaya kung ating pong titingnan at babasahin po ang Biblia, sa Revelation chapter 20, verse 5, sabi po doon, the rest of the dead did not come to life until the 1,000 years were in dead. This is the first resurrection. Okay? So dito, kasi pinapahiwatig po dito, na hanggat hindi natapos ang 1,000 years, na reign of Christ, ay hindi pa muna binuhay yung mga unbelievers. Yung mga believers, sila po ay binuhay na ng Panginoon, pero yung mga unbelievers, hindi pa. So, kung ating pang titingnan ang Revelation chapter 20, verse 11, sabi doon, then I saw a great white throne and him who was seated on it. Yan. Ano nakita ni John? Yung great white throne. From his presence, earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne. Yan, nakita ho ni John, yung mga patay. Ibig sabihin, yung mga binuhay na mga patay. Hindi yung mga nasa kabaong, kundi ibig sabihin, sila po yung mga nangamatay na binuhay muli, humarap po sila sa Great White Throne Judgment. Then, sabi po rito, and the books were opened. Okay, take note The books were opened. Anong books yon? Hindi po yung Book of Life. At yan ho ay plural. Books were opened. Okay, iyon ho yung Book of Acts. Hindi yung Book of Acts sa Bible. Hindi, ito yung aklat ng mga gawa or Book of Deeds. Ibig sabihin, ito yung talaan ng mga ginawa ng tao habang siya'y nabubuhay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, every works natin, every thing na ating pong nagagawa at ginagawa, sinasabi sa isip, sa salita at sa gawa, lahat ng yan naka-record sa ating pong Panginoon. Okay? Lahat ng tao. Kaya mayroon tinatawag na books. Book of Deeds. Sabi to, and the books were opened. Then, sabi to, another book was opened. Mayroon pang isang aklat na binuksan, which is the Book of Life. Ano po yung Book of Life? Para saan yon? Yung Book of Life, ito naman yung talaan ng mga tumanggap kay Kristo Jesus. Binuksan din po yan. Okay? Ito po yung talaan ng mga mananampalataya. Okay? And the dead were judged by what was written in the books. Ang mga unbelievers ay hinatulan ayon po sa mga nakasulat doon sa mga aklat ng gawa, according to what they had done. Okay? So ngayon, bakit ho kailangan buksan? Bakit kailangan buksan pa yung aklat na yon? Bakit? Kasi nga unang-una, dahil ang Diyos, He is a just God. Makatarungang Diyos. Hindi siya pwedeng humatol sa kaninuman na wala hong batayan. Di ba ganoon naman ang judge?
Bago siya humatol, kinakailangan mayroong pinagbabatayan talaga. Ganun ang Diyos. Kaya ang tao, wala siyang pwedeng ipangatuwiran sa Diyos. Hindi niya pwedeng sabihin, wala akong ginawa, hindi ko ginawa yan. Hindi po pwede yan. Kasi andoon nakasulat ang lahat ng ating ginagawa, mabuti man o masama. Andoon nakasulat yon sa Book of Acts. Yun ang ginagawa ng lahat ng mga tao, ng mga unbelievers. Okay? Bakit may Book of Life? Ano nakalagay doon? Kasi itong Great White Throne Judgment, ito po ay para sa mga unbelievers, di ba? So bakit may kailangan pang buksan ng Book of Life? Para patunayan na wala doon ang kanilang pangalan. Para patunayan na wala doon ang kanilang pangalan. Kaya nga ang isang tao, kapag siya po ay tumanggap kay Kristo Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ang iyong pangalan ay isinusulat sa aklat ng buhay. Di ba? Kaya siguraduhin po natin ang ating pangalan ay nasa aklat ng buhay. Dahil pag binuksan po yung Book of Life, nandoon talaga ang pangalan natin. Kaya doon sa mga unbelievers, sa Great White Throne Judgment, pag binuksan po yan, pag sinabi nila, Panginoon, ligtas o kami dapat kasi gumawa ako ng mabuti, religious o ang tao. Hindi, saan yung pangalan mo? Wala ho dito. Halimbawa, pangalan mo ay Tiban. Tiban. Wala ho dito. Mayroon dito Esteban. Di ba? Wala, hindi po pwede mga tuwiran ho ang tao. Kaya nga ho, hindi po pwede na mga tuwiran ng tao para ho sabihin niya na siya po ay ligtas. Okay? There's a Revelation chapter 20 verse 13, sabi ito, and the sea gave up the dead who were in it, death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them according to what they had done. Bawat isa ay hinatulan ayon sa kanilang mga ginawa. Okay? Then the death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death, the lake of fire. Okay, hindi na natin dito isa-isahin na pag-aaral. Basta ang sinasabi lamang po natin dito ay yung mga unbeliever, hindi sila kasama doon sa Bema judgment na ating pong pinag-aaralan. Okay, then sabi sa verse 15, if anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. Di ba? Yun yung sinabi ko kanina, yung mga hindi na sumpungan ng kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sila ho ay tinatapon din po sa tinatawag na lake of fire, the final judgment. Okay? So balik po tayo doon sa ating pong pag-aaral na po, doon sa Bema judgment or sa judgment seat of Christ, our appointment. Okay? Sabi to, in this judgment, appointment, not one Christian will be excused. Okay? Sa ating pagharap daw po sa Panginoon. Okay? Sa ating pagharap sa Panginoon, wala hong excuse ho dito. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, huwag muna. Pwede bang hindi mo na ako kasali dyan sa pagharap sa judgment na ito kasi nga ho, may lakad pa ako? Kasi Panginoon ay may sakit ho ako. Hindi ako pwede Panginoon kasi nga ay hindi ako available. Wala, hindi po. Kaya nga sabi doon sa ating pong teksto, for we must. Sabihin po natin must. Yan, pag sinabing must, ano po yun? Compulsory po yan. Okay, lahat tayo ay haharap po sa Panginoon. Okay? Kaya sabi ito, no one will be excused. Ano po? Wala hong pwedeng mag-excuse dito. Okay? Then, sabi dito, in this appointment, yung ating pagharap sa Panginoon, not one Christian will be left out. Wala daw pong maiiwan. Lahat tayo ay talagang haharap. Ano po? Walang maiiwan. Hindi po pwedeng sabihin na sila na lang. Dapat hindi ako kasama. Kasama ka pa rin. As long as you know na ikaw ay naligtas. Okay? Hindi ka lang makasama dyan kapag hindi ka ligtas. Kaya pag sinabi mo, hindi ako sasama dyan, hindi ako attend, hindi ako makipag-appointment dyan. Ano po? Kung ayaw mo, di doon ka sa Great White Throne Judgment. Impyerno ang pupuntahan mo. Okay? So dito ay we must all. Kaya nga sabi po natin all. Yan, lahat tayo ay talagang haharap sa hukuman na ito. It is our appointment. Okay? Ano pa sabi? Mga kapatid, sabi ito, think of who we will be meeting. Okay? Isipin na po natin kung sino po yung ating pong pakakatagpuin ngayon.
sa appointment na ito. Yan. Nakakita na ba kayo ng naranasan nyo na ba na makipagtagpo sa isang tao na kahit kailanman ay hindi nyo pa nakita? Naranasan nyo na ba yun? Ang narinig nyo lang, busis niya. Pero yung kanyang mukha, hindi nyo pa nakita. Kaya nga, di ba yung mga nagkakaroon ng karelasyon na foreigner, kaya lang ngayon madali na dahil nga dahil mayroon ng may video na nakikita mo yan kabilang panig ng mundo. Kaya nakikita mo na ang tao. Pero naalala ko lang kasi yung pinalabas natin minsan dito, di ba? Naalala niyo yon? Yung pinalabas natin minsan dito na mayroon pong isang pastor na mayroon siyang kasama na sumakay sa eroplano. Di ba naalala niyo yun? Sumakay sa eroplano dahil inalok siya ng kanyang kakilala na sumakay sa kanyang private plane. Pauwi na kasi yung pastor, tapos nakita niya yung kanyang kaibigan at inalok siya, sumabay ka na lang sa akin. Di ba sabi doon? Sumabay ka na lang sa akin kasi nga, ako'y pauwi na rin at mayroon akong sariling sasakyan, private plane. Okay? So, sa madaling sabi, nakumbinsi po siya na hindi na siya sumakay doon sa kanyang eroplanong sasakyan sana na pampasahero, doon na siya sa private plane sumakay. So, sa madaling sabi, nung sila po'y nakasakay, nakasama nung kanyang kasama, bali dalawa sila, habang sila nasa himpapawid, habang nagkukwentuhan, sabi nung piloto, sabi nung pastor, sanay ka ba talaga mag-drive ng airplane? Oo, sanay naman ako. Yan. Kaya lamang, sabi niya ganon, pag ako'y dumating na sa pinakamataas na lugar, kapag mayroon pong mga disturbance, yung mga turbulence, minsan ay nahihimatay po ako. Sabi niya, minsan nahihimatay po ako. Nagkataon na habang sila po'y lumilipad, saan nangyari? Naranasan niya nila mayroong turbulence. Nung sinabi yon, nangyari nga ho, nahimatay nga ho yung piloto na kanyang kaibigan. So, problema ngayon itong kanyang kaibigang pastor. So, anong gagawin ko? Paano ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganyan palang nararamdaman mo, naranasan mo? Kaya anong ginawa niya? Yun na nga, nahimatay na nga habang sila'y nasa ere. So ngayon, ang ginawa ay napilitan po itong pastor na imaniho po yung eroplano. Kailan hindi. So wala ko siyang, zero knowledge po siya, wala siyang kaalam-alam kung paano niya ito patakbuhin. Kailan sabi niya, nakita ko yung radyo. Tapos ang ginawa niya ay kanya hong tinawagan, hello, mayroon bang tao dyan? Mayroon bang tao dyan na pwedeng sumaklolo sa amin? Tapos, sa madalit sabi, mayroon namang, buti na lang mayroong sumagot sa kabilang linya. Yan, hello. Sabi gano'n, tapos sabi, nagsalita, ako'y nakasakay ngayon sa eroplano na kung saan ang piloto ay nahimatay. Ayan, kailangan ko ng tulong para kami makaligtas. Okay, so napag-alaman, na-monitor po nung nasa baba, na-monitor na ito po yung eroplano, may problema nga ho. Wala hong piloto, so ito po, mayroon pong nagsasalita sa kabilang panig, doon sa kabilang linya. Sabi sa kabilang linya, sige, kung gusto mong maligtas, tutulungan kita. Tutulungan kita kung gusto nyo makaligtas. Dahil kapag hindi kayo matulungan, tiyak sigurado patay ho kayo sa pangyayaring ito. Yan, ito ang gagawin mo. Huwag mong titingnan kung ano po yung nakapaligid sa iyo kasi nga talagang may bagyo Huwag mong titingnan, makinig ka lang sa buses. Kung ano ang sinasabi ng buses, yun ang sundin mo. Yan. So siya, ang ginawa niya, nagmamaniho, nakapikit. Nakapikit, pinakikinggan lang niya yung tinig. Pero sobrang kabado na ho siya hanggang sa ginaid po siya noong boses kung paano ang gagawin hanggang sa nakalapag po sila ng ligtas. Nung paglapag, nagising din po yung piloto. Nagising. So ngayon,
di naging balita po yun, ano po. So, dinala po siya doon sa hotel. Ayan. Tapos sabi doon, nung sila po yung nasa hotel, dinala ho sila noong boses. Ayan. Dinala po sila. Pumunta po si David po ang pangalan. Tapos, nung salita po yung lalaki, sabi po nung pastor, ikaw ba yung nasa tinig na iyon? Yan. Di ba? Ikaw ba yung nasa tinig na iyon? Oo, ako ngayon. Salamat sa tinig mo. Dahil kaya ho kami ay naligtas. Sabi naman nung tinig na iyon, salamat din sa iyong pakikinig. Dahil kung hindi ka nakinig, wala ka na ngayon. Di ba? Ganun ho, pinapaiwatig ano po. So, siguro, ang gusto po natin sabihin, excited ka ba na makita yung naririnig mong tinig? Ang Panginoong Hesus, mga kapatid, makinig kayo mabuti, ang Panginoong Hesus, kailanman ay hindi pa natin nakikita ng personal. Pero narinig natin siya, hindi sa boses, kundi sa kanyang mga salita, sa tinig po ng mga pangangaral ng kanyang mga salita. Hanggang doon lang ho natin siya napapakinggan. Pero ang tanong natin, excited ka ba na makita at marinig ng personal ang ating pong Panginoon? Excited ka ba? Or natatakot ka? Kasi ang kanyang tinig ay parang kulog. Well, mga kapatid, sana excited po tayo. Kaya nga sabi ito, pag-isipan mong mabuti kung sino po yung makakatagpo na ito. Okay? Ito po, tingnan po natin. Sino siya? Siya po ang Diyos na bumaba galing ho sa langit, ano po, upang tayo po ay iligtas. Okay? He is the one who came down to save us. Diba? Siya po yung tinig. Siya po yung tinig, ano po, na nagligtas doon sa pastor at ng kanyang kasama at saka doon sa piloto, kaya sila ay nakababa. Ganyan ho tayo, mga kapatid. Tayo ho ay nasa bingit ng kamatayan. Lahat tayo ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, nang dahil dyan, tayo po ay patungo sa kapahamakan. Pero ito ho, mayroon pong nagligtas ho sa atin. Sino siya? Siya po yung Diyos na bumaba dito sa lupa para tayo ay iligtas. Nakita na ba natin siya? Hindi pa. Excited ka bang makita siya? Diba? Dapat may excited po tayo. Kasi minsan isang araw, mayroon tayong appointment para ho sa Kanya. Ano po? Okay? Then sabi ito, He is the one who endured the cross for us. Sino siya? Siya po na nagtagumpay, nagtiis doon sa cross para ho lamang sa atin. Hindi pa natin siya nakita. Nakakita na ba kayo ng taong napako sa cross? Awang-awa ba kayo sa Kanya? O hindi pa tayo nakakita, maliban doon sa palabas lang, ano po. Pero yung personal talaga, o nakakita na ba kayo ng taong binugbog? nakakita na ba kayo ng taong pinugutan ng ulo? Ako nakakita na. Hindi talaga tao pinugutan ng ulo yung kailang hindi lang siya personal kundi sa video. Pero yung video na yon ay totoo. Totoong video po yon. Mga kabataan, 3 kabataang lalaki sa probinsya po yon, Mindanao, talagang pinugutan ng ulo. Yon. Nakakadiri yung tingnan, nakakadiring panuurin, pero wala akong magawa. Ano po? Dahil video lang naman yon, tapos hinawakan pa yung ulo, talagang inangat pa ng ganon nung putol na. Well, mga kapatid, gusto niyo panood yun? Gusto niyo mapanood? May kopya ako noon kailang parang binura ko na. Kasi baka hanapin pa. Okay? Sabi to, He is the one who endured the cross for us. Siya po na talagang nagtiis doon sa cross para ho sa atin, na pagtagumpayan yung cross. Ano po? Para ho sa atin. Sino pa? Sino siya na ating pong gusto makatagpo? He is the one who rose from the dead for us. Yan. Nakakita na ba kayo ng taong na nabuhay mula sa patay? Diba? Hindi pa. Diba? Kapag mayroon kayo nakitang ganon, ano ang inyong pakiramdam? Siyempre tatakbo kayo kasi akala nyo bulto. Diba? Pero ito, ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay mula sa mga patay. Kahit hindi pa natin siya nakita, pero dapat excited tayong makita siya. Dahil nung siya inilibing, ay iba ho ang kanyang itsura, pero nung siya ay muling nabuhay, glorified body siya.
Kaya nga ho, dapat excited tayo makita ang ating pong Panginoong Hesus na ito. Okay? Sino pa? Ano pang description? He is the one who took away our sins. Diba? Siya po yung nagligtas sa atin at nag-alis ng ating pong mga kasalanan. Diba? Naranasan nyo na ba yun na hahatulan ka ng kamatayan dahil sa kasalanan o kaya naman ay ang hatol mo ay kulong o bilanggo, pero mayroon pong taong nagligtas sa iyo at sinabing huwag nyo na siyang ikulong, huwag nyo na siyang ibilanggo o huwag mo na siyang hatulan ng kamatayan. Ako na lang. Meron ba ganon? Ako na lang. Well, sa tao, pwede hong gawin yan ng sinumang tao alang-alang sa kanyang kaibigan. Pero sabi nga, ito, hindi ho nating kaibigan. Kaaway ho tayo niya dahil tayo makasalanan. Pero ano sabi? Siya ay nag-alay ng kanyang buhay at yung ating mga kasalanan ay kanya hong kinuha. Nilinis, pinatawad. Yun ho ay wala iba kundi ating Panginoon. Excited nyo ba kayo na makita siya? Di ba? Dapat excited po tayo. Another one, sabi ito, He is the one who hears our prayers. Itong makakatagpo natin ito, siya na tumutugon sa ating pong mga panalangin. Every time we pray, tapos may sagot sa panalangin. Alam niyo sino sumasagot na yon? Walang iba kundi si Jesus, ang ating pong Panginoon. Excited ba tayo makita siya? Tapos pagdating natin ng Lord, ikaw pala yung nagbigay sa akin ng ganito? Ikaw pala yun? O, di ba? Excited ka bang makita ang ating Panginoon? Well, mga kapatid, yan ho. Kaya nga sabi ito, as we live today, let us be eager to meet Him with whom we have an appointment. No, habang tayo nabubuhay ngayon, dapat ay excited po tayo, na makatagpo siya na siyang ating ka-appointment, ang ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, sa mundong ito, wala hong magandang buhay. Maliban sa kontraktor. Hindi. Sa mundong ito talagang wala hong magandang buhay. Sabi ng Panginoon, in this world, you have tribulation. Diba? Wala hong kapayapaan na may dudulot ang mundong ito. Puro ho kahirapan, pagtitiis ang ating nararanasan. Mayroon kang ginhawaan, minsan mayroon pong kasiyahan, pero mga panandalian lamang. Diba? Sa mundong ito ay wala hong totoong kaligayahan at kapayapaan. Pero sabi ng Panginoon, I have overcome the world. My peace I give unto you. Diba? Yung kapayapaan ng Panginoon ay binigay niya sa atin. So ngayon, habang tayo narito sa mundong ito, dapat excited tayo na makasumpong at makatagpo ang ating pong Panginoon na siya pong ating ka-appointment. Okay? We are to be excited to meet Jesus, okay? We are to be excited to receive our rewards. Bakit? Kasi nga yung Bema judgment na ito, mga kapatid, yung judgment seat of Christ na ito po ay pagtanggap natin ng gantimpala. Sino sa inyo ang excited na tumanggap ng gantimpala mula sa Panginoon? Mamaya, pag-usapan po natin kung anong klaseng mga gantimpala ang pwede natin matanggap. At tingnan natin sa ating mga sarili kung mayroon ba tayo nito? Okay? Kaya nga ho, yung Bema judgment na ito, hindi po ito para tayo hatulan, kundi para tayo po ay gantimpalaan. Okay? At higit sa lahat, we are to be excited to be with Him for eternity. Kaya mga kapatid, dapat excited tayo kasi nga, tayo po ay makakasama na niya sa walang hanggan. Di ba? Minsan niya, kayo ba may mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa? Nasa abroad, at kayo ba'y nangangarap na umuwi na lang sila para makasama ho ninyo? At dito na lang kayo, dito na lang. Minsan ganun ho iniisip ng misis ko sa akin pong anak na nasa ibang bansa. Kasi yung anak ko dalawa lang, tapos magkahiwalay pa. Kaya kami ngayon ay dalawa na lang din. Mag-asawa, kami na lang dalawa mag-asawa. Yung aking panganay, hiwalay din naman sa amin kasi nasa Las Piñas. Yung bunso ay nasa ibang bansa. Kaya minsan, naisip ng misis ko, anak, uwi ka na lang dito ka na lang sa bansa para makasama ka namin.
Diba? Ayaw naman ni Ron eh. Gusto naman niya talaga doon. Kasi nga, mas daw doon? Mas green daw po yung pasture doon. Mas okay naman daw ang buhay niya doon kaysa dito. Sabi niya, kasi dito magtatrabaho ka ng 8 oras. Ang sweldo mo, magkano lang? 8 oras dito? Magkano minimum? O, sabi natin, 1,000. Hindi, sabihin nga lang natin 1,000. 8 oras, babayaran ka 1,000. O, di ba? Doon, 1 oras, babayaran ka 8,000. O, di ba magkaiba? Hindi nyo nakuha nun. Hindi narinig. Salamat. Di ba? Baliktad doon eh. Saka dito. Dito, magtatrabaho ka 8 oras, bayaran ka 1,000. Doon, magtatrabaho ka ng 1 oras, babayaran ka 8,000. O saan mo gusto? Dito o doon? O doon na lang. Parang gusto niya pumunta doon, ha? Di ba? Kaya mga kapatid, dapat excited po tayo na makasama ang ating Panginoon kasi nga makakasama na natin siya for eternity. For eternity. Kaya salamat sa Panginoon dahil ito po yung kanyang pangarap para sa atin. Okay? So yun, mga kapatid, isipin natin na tayo po ay haharap sa Kanya na siyang unang-una nagligtas po sa atin. Kaya siya nakipag-appointment sa atin kasi nga gusto niya makasama tayo for eternity. Okay? Hindi po pansamantala lamang, kundi for eternity. Okay, pangalawa, ito, mga kapatid, sabi ito, we must stand before the one who knows all about us. Okay, sino sa inyo ang kilala talaga ninyo ang inyong sarili? Ng buo, ng lubos. Kilala nyo ba ang sarili nyo? Kahit niya minsan sarili na natin, hindi na natin kilala. Di ba minsan? Sino ba ako? Di ba? Di ba? Minsan yun ang tanong natin, sino ba ako? Hindi natin kilala ang ating mga sarili. Di ba? Bakit? Kasi nga, hindi naman talaga kilala natin ang ating sarili. Maring ang nakikita lang natin yung panlabas, pero yung panloob na pagkatao natin, yung mga laman loob natin, laman loob talaga, hindi natin alam kung ano talaga ang kalalagayan, sitwasyon. O, di ba? Hindi natin alam, kaya hindi talaga natin kilala ng lubos ang ating pong mga sarili. Pero ito, pag humarap tayo sa ating pong ka-appointment na ito, haharap tayo sa Kanya na nakakakilala sa atin ng lubos-lubos. Okay? We must stand before Him who knows all about us. Yan. Kilala niya tayo, wala tayong maitatago sa Kanya. Kaya nga yung salita doon sa ating pong teksto, for we must all appear. Sabihin po natin, appear. Yan, appear. Yan, appear. Yung salitang appear, ibig sabihin po, be manifested. Ano po, ibig sabihin noon ay, tayo po ay talagang magiging transparent ho sa Kanya. Wala ho tayong pwedeng itago ho sa Kanya kapag tayo po'y humarap na sa Kanya. Ano po? Sa kapwa, sa tao, pwede pa tayong mayroong itago. Di ba? Pero sa Diyos, sa Panginoon, ay wala tayong pwedeng itago. So, yamang gayon, sa pagharap natin sa Kanya, ay dapat huwag din po tayong magtago. Huwag din po tayong magtago. Kasi sa Diyos naman, wala tayong may tatago. Maaaring may tatago kay pastor, maaaring may tatago ka kay kapatid, kay brother, kay sister, ano po, kaya sa asawa mo, sa nanay mo, maaaring may tago ka sa kanya, pero sa Diyos, wala ho tayong maitatago. Lahat ay lantad sa Kanya, hayag sa Kanya. Kaya naman, dapat ay huwag na tayong magtago sa Panginoon. Huwag na tayong maglilihim ho sa Kanya. Okay? Kaya nga sabi to, siya po yung nakakakilala sa atin katulad ng pagkakilala niya sa atin bilang mga tupa. Kaya nga sabi sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Diba? Tayo ay tinalin tulad ng Panginoon sa tupa. Sabi to, nakikinig tayo sa tinig ng Panginoon. Pero sabi to, kilala tayo higit sa lahat ng ating Panginoon. Kung ikaw halimbawa yung may alagang aso. May alagang aso aso mo na. Tapos yung aso mo ay hinalo sa milyon ng aso na halos magkakapariha ang lahi. Ang tanong, makikilala mo pa ba yung aso mo?
kapag siya ay inihalo na doon sa karamihan? Makikilala mo? Maaring hindi mo siya makilala kung ang kanyang makasama ay kalahi niya, kaparihan ng balahibo. Ano po? Pero siya, kilala niya kayo. Di ba? Ganun no? Pero aso yon. Paano kung ang iyong alaga ay hindi aso? Na hindi nakakilala ng amo? Di ba? Malalaman mo ba? Malalaman mo ba yung alaga mong yon? Di ba? Pero ito ang ating Panginoon Jesus. Sabi ito, "My sheep hear my voice and I know them." Kilala ko sila. Kaya alam ng Diyos kung sino tayo, ano tayo, at kung ano ang meron tayo. Mga kapatid, sabi ng Biblia, kahit yung bilang ng buhok ho natin ay alam ng Diyos. Kahit sabi mo pa, yung buhok mo sa bawat butas ay 2 yung tumubo. Di ba? Meron ganun eh. Oo. Yan. Kahit pasabihin natin ganun, ay bilang pa rin ho ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. Di ba? Lalong-lalo na kung wala ho tayong buhok. Di ba? Lalong alam ng Diyos yun. Di ba? Well, mga kapatid, ang sinasabi po natin ay haharap tayo sa Kanya na nakakaalam sa atin po sa lahat ng ating pagkatao. Kaya sabi ito, nothing will be hidden from Him. Ano po? Walang may tatago sa Kanya. Kaya, then sabi po dito, nothing can prevent this appointment to happen. No, wala hong makapipigil sa ating pong pagharap na ito, sa ating ka-appointment na ito. Kaya nga ho, it is a must. We must all appear. Okay? So ngayon, ang tanong natin ay, ano po yung mga bagay na alam ng Diyos patungkol sa ating buhay? Una, things that Jesus knows about us. Sabi ito, He knows what occupies our minds. Alam niya, unang-una, kung ano ang iniisip mo. Di ba? Nakita na ba kayo ng tao na alam kung ano iniisip niya? Di ba? Maaring iba, nakakaalam. Ano po? Alam kung iniisip mo. Nag-iisip ka ng numero. May ganun eh. Di ba? Mayroon na iba na nakakaalam. Pero tricks lang. Ano po? Ang katotohanan, wala ho. Maaring iba nalalaman, pero ang kabuuan, hindi talaga nalalaman. Pero ang ating Panginoon, alam niya kung ano ang iniisip ng bawat isa po sa atin. Alam niya na ang iniisip mo ngayon, ano kaya ang ulam mamaya? Di ba, minsan mayroon tayong may tatago sa ating kapwa, pero sa Diyos ay wala ho tayong may tatago. He knows what occupies our mind. Okay? Alam niya kung anong iniisip po natin. Okay? Pangalawa, He knows what we read at home and at work. Okay? Alam niya kung ano ang iyong binabasa kapag ikaw ay nasa bahay, at alam niya kung ano yung binabasa mo habang ikaw ay nagtatrabaho. Kaya wala tayong pwedeng itago. Alam niya kung ikaw ay nagtitiktok o nagpi-Facebook o nagbabible. Alam niya. So, kinakailangan gawin ho natin yung tama. Kapag ikaw nagtatrabaho, alam ng Panginoon na kung ikaw ba talaga ay nagtatrabaho ng totoo, lalo na doon sa mga work from home. Di ba? Siyempre, pag work from home ka, walang nagbabantay sa iyo, alam ng Diyos kung totoo ang iyong trabaho, ang ginagawa, o baka mamaya ay pabanjing-banjing ka lang sa trabaho at mas marami pang panonood mo ng Netflix kaysa pagtatrabaho. Di ba? Okay? He knows how we spend our money or give our money. Ano po? He knows. Alam niya kung paano natin nilustay o ginastos o binigay yung ating pong mga kayamanan. Di ba? Alam niya, wala hong naitatago sa kanya. Alam niya kung ikaw ay nagbibigay ng tithes o hindi. Alam niya kung ikaw ay nagbibigay ng offering o hindi. Di ba? Kahit itago mo pa sa sobre, may sobre ho tayo dyan. Alam niya kung magkano ang nalalaman ng sobre mo. Di ba? Walang nalilingid sa Panginoon. Okay? He knows the degree of our dedication. Di ba? Alam niya kung gaano na kalalim yung ating pong pagtatalaga para sa Kanya at sa Kanyang gawain. Alam ng Diyos kung gaano tayo kalalim sa ating pong buhay sa Kanyang harapan. Bagamat tayo minsan hindi natin sukat
kaya tayo po ay magre-rate sa ating pong kaugnayan sa Panginoon from 1 to 10, sa palagay mo, gaano na? Ano nang number? Ano na ang iyong rate sa iyong kaugnayan sa Panginoon from 1 to 10? 5? 6? 7? O 10? O sinasabi mo lang 10, pero ang Diyos alam niya yon kung na 9 lang yon. Kung sinasabi mong 7, alam ng Diyos 7, baka mamaya 8 pala. Di ba? Minsan, yung ating pong assessment ay iba ho sa assessment ng ating Panginoon sapagkat ang Diyos ang siyang higit na nakakaalam. Okay? Ano pa? He knows the secret desires of our hearts. Ano po? Alam niya kung ano pong sikreto ng ating mga puso. Alam niya. Ano po? Kung ano po yung mga tinatago-tago dyan sa loob ng ating pong puso. Diba? Alam ng Diyos yun. Kaya wala talagang nalilingid sa Kanya. At minsan isang araw, haharap tayo sa ating pong Panginoon. Kaya tanong natin ulit, sabi to, what are the things we ought to change before our meeting with Jesus? Anong mga bagay na dapat po natin baguhin ngayon? Okay? Yamang may pagkakataon pa. May pagkakataon pa na talagang hanggat hindi pa tayo humaharap sa Kanya, may pagkakataon pa na baguhin natin ang mga bagay-bagay na meron ho tayo sa buhay bago tayo humarap. Kaya ang tanong natin, ano yung mga bagay-bagay na dapat nating baguhin bago tayo humarap sa Kanya na ating pong appointment? Okay? Una, sabi to, what we ought to change concerning our priorities. Okay? Ano bang prioridad mo sa buhay na dapat mong baguhin? Ang prioridad mo ba ay ang sarili mo? Prioridad mo ba ay trabaho? Prioridad mo ba ay ang iglesia? O prioridad mo ba ang Panginoon? Prioridad mo ba ang pamilya? Ano ba ang dapat baguhin? Diba? Tandaan natin mga kapatid, dapat kung maglalagay man lang tayo ng priority, number 1 na dyan ang Diyos. Pangalawa, ano? Pamilya. Pangatlo, ano? Trabaho. Pang-apat, ano? Ministeryo. Yung trabaho at saka ministeryo, pwede hong pagbaliktarin. Ano po? Depende sa iyong panawagan. Kung ikaw ay tinawag para mag full-time, dapat pangatlo yung ministeryo. Bago yung trabaho, pang-apat. Pero kung ikaw ay hindi naman sa full-time, dapat pangatlo yung trabaho, bago yung ministeryo. Pero ang pangalawa, pamilya. At ang una ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? So, pangalawa, what we ought to change concerning our goals. Yan, patungkol sa ating mga pangarap, ano po ang dapat natin baguhin? Ano ba pangarap mo? Pangarap mo ba makarating sa ibang bansa? Pangarap mo ba marating ang ibang lugar? Pangarap mo ba na makatapos sa iyong pag-aaral? Ano ba ang pangarap mo? Kung ang pangarap mo ay makarating sa kabilang panig ng mundo, taasan mo pa ang pangarap mo. Baguhin mo. Mangarap ka na makarating sa langit. Huwag lang sa kabilang panig ng mundo. Dapat sa langit. Ano po? Kaya nung ako nga ho ay nakasakay ng eroplano, tinitingnan ko sa baba. Talagang ano? Sabi ko, flat pala ang mundo. Kasi titingnan mo, kabundukan para namang patag eh. Diba? Pag tinignan mo sa ibabaw, parang patag lang siya. Ano po? Kaya parang flat nga ang mundo. Hindi, joke lang. Ano po? Hindi, totoo, talagang nakakamangha. Kaya habang nasa aeroplano, namamangha po ako sa creation ng Panginoon. Sabi ko, ang liit lang pala ng Pilipinas. Ang liit lang pala ng mundo kapag ikaw ay naroon na sa itaas. Pag tingin mo sa ibaba, wala ka na makita. Kasi kaliit eh. No, wala ka na makita. Yung pala ay natatakpan lang ng clouds. Di talagang totoo, maliit talaga ang mundo kung totoosin. Di ba? Di ba, pinapakita nga sa atin minsan na talagang napakaliit ng mundo kumpara sa ibang mga planeta. At habang nasa itaas ka, makikita mo ang sobrang lawak ho ng kalawakan ng kalangitan. Ano po? Kaya kung mangangarap ka man lang, dapat huwag lamang sa mundong ito, mangarap ka rin patungkol sa kabilang buhay. Okay? Ano ba ang iyong pangarap? Okay? What we ought to change concerning our lifestyle. Yung tungkol sa pamumuhay natin habang tayo narito sa mundong ito, ano ba ang dapat ho natin baguhin? Yung lifestyle natin, ano ba ang dapat po natin baguhin? Diba?
Sana ay magkaroon ng pagbabago bago tayo humarap sa Panginoon. Kasi nga, hahatulan tayo ng Diyos. Lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Okay? What we ought to change concerning our character. Yan. Ano ba ang dapat pang baguhin sa ating buhay patungkol sa ating pong mga ugali, katangian? Ano po? Ano ba ang madapat baguhin? Masungit ka ba? Magbago ka na. Di ba? Kunting sungit na lang. Sabi ni Ate Sol. Well, mga kapatid, dapat ay babago. Sikapin natin kasi nga haharap tayo sa Kanya na nakakaalam sa ating pong buhay at wala tayong maitatago sa Kanya. Okay? Lahat ay lantad sa ating pong Panginoon. Okay, tuloy po tayo sa pangatlo. Pangatlo, sabi dito, we must stand before Him, before the one who has commissioned us. So haharap tayo sa Kanya, sa Panginoon, ano po, na Siyang nag-utos ho sa atin. Lahat tayo ay inutusan ng Panginoon. We are commissioned, di ba? We are commissioned by our God. Anong commission para ho sa atin? Unang-una, He has commissioned us to serve. Each Christian has been commissioned to serve. Di ba? Lahat tayo ay inutusan ng Panginoon na maglingkod at manilbihan. Kaya nga ho, tinatawag tayo mga servants of God. Sabihin po natin, servants of God. So lahat tayo ay mga servants of God. Ano po? Tayo mga lingkod ng Diyos. Kaya lahat tayo ay inutusan na maglingkod. Maglingkod, hindi puro lingkod lang. Hindi Bisaya ang Diyos. Tagalog siya. Kasi sa Bisaya, yung lingkod, nakaupo lang. Walang ginagawa. Nakuha na. Yan. Pag Tagalog, pag sinabi maglingkod, tumatrabaho po yan. Pag sa Bisaya, pag sinabing lingkod, wala hong ginagawa. Nakaupo lang. Sa palagay nyo, ano bang gusto nyong marinig na lingwahe? Tagalog, para mayroong ginagawa. Yung iba gusto Bisaya na lang. Para walang ginagawa. Okay? So each Christian has been commissioned to serve. Ano po? Kaya ang sabi ng Bible, tayo ginawa ng Diyos ng mga ambassadors for Christ. Ano po? We are to be ambassadors for Christ. Bakit? Kasi nga, tayo ay gustong maging representative ng Panginoon sa mundong ito. Kaya basahin muna natin. 2 Corinthians 5:20, therefore, we are ambassadors for Christ. God making His appeal through us, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Okay? Tayo ginawang ambassador. Ano ibig sabihin ng ambassador? Representative ng Diyos sa mundong ito. Ano po? So, ibig sabihin, halimbawa, ikaw ay ambassador ng Pilipinas, naroon ka sa Hong Kong. So, i-represent mo ang Pilipinas doon sa Hong Kong. Ipapakilala mo ang Pilipinas doon sa Hong Kong. Yan, di ba? Kaya sa lahat ng bansa ay may mga ambassadors, may mga representative. Ano po? So, ganun din po tayo. Habang tayo narito sa mundong ito, we are an ambassadors of Christ. Ipinapakilala natin si Kristo sa mundong ito. So therefore, dahil haharap tayo sa Panginoon, pagharap natin sa Kanya, ang tanong ay naipakilala mo ba ako sa mundong? Habang ikaw ay naroon sa mundo, naipakilala mo ba ako? Or hindi natin naipakilala si Kristo? Diba? Kaya malungkot kapag hindi natin naipakilala ang ating Panginoon. Okay? So habang tayo narito sa mundong ito, we are to be an ambassadors for Christ. Ano po? Pangalawa, we are to be witness for Christ. Ano po? Dapat ay maging witness tayo ng ating Panginoon. Acts chapter 1 verse 8, sabi doon, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses. Okay? You will be my what? You will be my witnesses. Kayo ay magiging saksi ko. Ano po? Kayo ang magpapatotoo sa ibang tao patungkol sa akin. Kaya we are commissioned, ano po, ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, go therefore into all the world and make disciples. Ano po, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. Sabi po ng Panginoon. Okay? So ano pa? We are to be His light in the dark world. Ano po? So, yamang tayo po ay inutusan ng Panginoon, ano po, dapat ay paliwanagin natin ang ating ilaw sa madilim na mundong ito. Di ba? Kaya sabi ng Bible, si Kristo Jesus ang ilaw
tayo naman ay naging ilaw dahil sa Panginoong Hesus. Kaya ang tawag sa atin ay, we are the light of the world. Okay? Kung tayo ang light of the world, anong dapat mangyari sa atin? Magliwanag tayo sa mundong ito. Kaya ang tanong, nagliliwanag ka ba? Nagliliwanag ka ba sa mundong ito? At nakikita ba ng mga tao ang iyong ilaw o liwanag habang ikaw ay narito sa mundong ito? O baka naman ang kanila nakikita ay ang kadiliman na nariyan sa iyo. Di ba? Kaya mga kapatid, maging ilaw tayo sa sanlibutan. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 15, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish, in the midst of the crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. Ano po? So, yamang tayo po ay narito sa likong henerasyon na ito, dapat daw po tayo ay magliwanag. Magliwanag. Sabi po natin sa ating katabi, magliwanag ka. Okay? Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Di ba? Paliwanagin natin ang ating pong buhay sa harapan po sa mundong ito. Okay? So, yamang ang ating pagharap, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Yamang ang ating pagharap sa ating ka-appointment na ito ay nawala iba kundi ang ating Panginoon Hesus, ay hindi para tayo po'y hatulan para maparusahan, kundi para tumanggap ng gantimpala sa lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. So, ito yung panahon ng coronation. Pagbibigay ng kuruna, pagbibigay ng reward, pagbibigay ng gantimpala. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat excited ka na humarap dito. Sa pagharap po natin sa ating appointment na ito, na walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus, dapat hindi ho tayo nalulungkot, hindi tayo natatakot. Pagkos tayo po ay excited. Kasi nga, itong panahong ito, yung appointment natin ito, siya po ay magbibigay sa atin ng reward. Kaya ang tanong ngayon ay, excited ka na ba to receive the reward? O kaya ang tanong natin ay, mayroon kaya ako? Mayroon kaya akong reward? Ngayon, titingnan natin, mayroon pong 5 gantimpala. Kahit isa doon, sana mayroon. Ano po? Tingnan po natin. Rewards or crown to be given at this appointment. Di ba? Halimbawa, mayroon kang ka-appointment. Tapos yung ka-appointment mo ay nangako sa iyo. Pag nagkita tayo, bibigyan kita ng 1 milyon. Ang tanong, pupunta ka ba? Excited ka ba? Yan. Siguro madaling araw pa lang, andun ka na. Siyempre, hindi ka na matulog. 1 milyon, 1 milyon. Di ba? Kasi excited ka. Ito higit pa sa 1 million. Dahil 1.5 po ito. Hindi, joke lang. Okay? Rewards or crowns to be given at this appointment. Number 1. Okay, bago yun, ano po? Sabi po ng Panginoon Hesus sa Revelation chapter 22, verse 12. Listen, says Jesus, I am coming soon. Naniniwala ba kayo na darating ng Panginoon? Yan. I will bring my rewards with me. Dala-dala ko na yung gantimpala. To give to each one according to what he has done. Dala-dala ko na yung gantimpala at ibibigay ko sa kanila na mga natutulog. Hindi, joke lang. Ibibigay ko sa kanila na mga gising at ayon sa kanilang mga ginawa. Yan. Kaya yung mga gising may gantimpala, yung tulog wala. Tulog paano matatanggap? Tulog ka. Yeah. Well, mga kapatid, ito, according to what He has done, whether good or bad. Okay? Bibigyan tayong gantimpala ng Panginoon. Okay, anong klaseng gantimpala? Number 1, yung tinatawag na crown of rejoicing. Para kanino yung crown of rejoicing? Para kanino? Para sa mga soul winner. Kaya ang tanong natin ay ilan na ang ating nadala sa Panginoon. Yan. Kung ilan ay nadala natin sa Panginoon, bawat nadadala natin ay meron tayong gantimpala doon. Ang tawag doon ay crown of rejoicing. 1 Thessalonians chapter 2 verse 19 and 20, sabi doon, for what is our hope or joy or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ as is coming? For you are our glory and joy. Di ba? Sino po aming kaligayahan? Sabi ni Pablo, kayo
na mga naligtas. Kayo ang aking kaligayahan at kuruna. Kayo ang aking kaluwalhatian. Okay? So, ito mga kapatid, ay hindi lamang para kay Pablo, kundi sa lahat ng mga soul winner. Ang tanong, mayroon na ba kayo dito? Pagtaas ang kamay sa mayroon na. Palagay nyo. Yung iba, malungkot eh. Naku, hanggang ngayon, wala pa akong naligtas Wala pa akong na-sharean, wala pa akong nadala. Kaya malungkot. Wala siguro ako niyan. Kaya nga tayo hindi dumadami. Wala tayong dinadala sa Panginoon. Well, mga kapatid, sikapin natin kasi nga may gantimpala tayo. Tanda natin mga kapatid, sabi nga, ang kaluluwa ng tao ay mahal po yan. Mahal po yan. Hindi pipitsugin ang kaluluwa ng tao. Kaya pag naligtas po yan, hindi lang milyon ang halaga niyan. Ano po? Kung ikaw ibabayaran para sa pagdadala ng kaluluwa sa harapan po ng Diyos, babayaran ka ng bawat kaluluwa ay 500,000. Gagawin mo? Kahit nga 100,000 lang daw gagawin na niya. Kailang hindi pera ang ibabayad. Ang ibabayad ng Panginoon ay kuruna pagdating natin doon sa langit. Crown of rejoicing. Okay? Higit pa sa 500,000, higit pa sa 1 million po yan. Kaya mayroon tayong crown of rejoicing. Okay? Number 2, na kuruna, pwede natin tanggapin ay yung tinatawag na the imperishable crown. Okay? Para kanino? For those who endure the race set by God for us. Yan. Ito yung kuruna na ipagkakaloob ng Panginoon para sa kanila na nagtagumpay doon sa takbuhin na inilagay sa kanya ng Panginoon. Ibig sabihin, kung ano yung calling mo at hindi ka sumuko doon sa calling mo, nagpatuloy ka hanggang sa katapusan ng buhay, mayroon kang gantimpala doon. Ano panawagan mo sa buhay? Ano ang panawagan mo? Kinakailangan mong magpatuloy dyan. Dahil kapag hindi ka magpatuloy, wala kang gantimpala. Pero kapag nagtagumpay ka dyan, nagpatuloy ka, tatanggap ka ng gantimpala. 1 Corinthians chapter 9, verse 24, sabi po dito, do you not know that in a race, all the runners run, but only one receives the prize? Diba? Lahat daw po ay tumatakbo, pero isa lang ang nagkakamit ng gantimpala. So, sabi to, run that you may obtain it. Kaya kung tatakbo ka man, tumakbo ka na ikaw talaga yung mananalo. Sikapin mong ikaw yung mananalo. So mga kapatid, sa Diyos ay walang talo. Kung ikaw ay talagang magpapatuloy at talagang tatakbo. So ang tanong, mayroon ka na bang gantimpalang ganito? Every athlete, sabi to, exercises self-control in all things. They do it to receive a perishable wreath, but we an imperishable. Okay? Sabi to, bawat atleta, sila'y tumatakbo para at sinusupi lang sarili para makatanggap ng nabubulok na kuruna, na gantimpala. Okay? Alam niyo yung perishable wreath na yon, ito ay sa lumang in the ancient days, ang gantimpala noon ay hindi po yung katulad ng kuruna, gantimpala na mayroon na tayo ngayon. Dati kapag sila po ay tumatakbo, ang ibinibigay sa kanilang kuruna ay dahon. Dahon na pinagtagpi-tagpi, ginagawang kuruna, at yun ang kinukuruna sa kanila pag sila po ay nagwagi. Sabi ni Pablo, yun ay nabubulok. Ibig sabihin, nasisira po yun. Pag nalanta, pangit na. Diba? Pero sabi ni Pablo, itong kuruna na nating tatanggapin ay hindi siya nabubulok, hindi siya nasisira. Bakit? Kasi nga, ginto, diba? Diamonds, diba? Lahat ng klase ng bato, yan, ay mayroon po ito. So mga kapatid, ito yung tinatawag na imperishable crown, hindi po nabubulok. Number 3, yung tinatawag na crown of righteousness.
Para kanino naman yung crown of righteousness? For those who love His appearing. Okay, take note ha. Para sa kanila na nagmamahal sa muling pagbabalik ni Kristo. Okay? Kaya sana wag tayong manalangin na, Lord, wag muna kayong dumating. Bagkus manalangin tayo, Lord, dumating na po kayo. Mahalin natin, gustuhin natin ang pagbabalik ni Kristo Jesus. Di ba? Amen ba yun? Dapat ganon. Bakit? Kasi yung tayo naghihintay sa Panginoon, may kuruna din pala yun. May gantimpala pala yun. Para naghihintay ka lang, di ba? Wala kang ginagawa, naghihintay ka lang sa pagbabalik ng Panginoon. Yan, may gantimpala yun. Yung patience mo, yung waiting mo, yung paghihintay mo, may gantimpala sa Diyos yan. Oo, di ba? Kaya kinakailangan matuwa tayo na ipanalangin na, Lord, dumating na po kayo. Kasi kapag ganun ho ating prayer, ibig sabihin po noon, excited tayo na makapili ang Panginoon kasi nga mayroon tayong gantimpala para doon. Ano po? Ang tawag doon ay crown of righteousness. O paano natin nalaman? 2 Timothy chapter 4 verse 8. Sabi po rito, henceforth there is laid up for me the crown of righteousness which the Lord, nawala na hindi, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. Kailan? Doon sa judgment day. And not only to me, sabi ni Pablo, but to all, but also to all, sabi po natin all, who have loved His appearing. Ayan. Kundi sa kanila din na nagmamahal at gustong-gusto nang dumating si Kristo Jesus. Kaya mga kapatid, dapat ipagpray talaga natin na dumating na ang ating Panginoon. And take note, kapag dumating ang Panginoon, ayaw niya na madatnan tayong tulog. Gusto niya tayo po ay gising. Tingnan mo yung katabi kung tulog ba o gising. Hoy, gising ka mo. Nagising na. Ayan, okay? Ang pang-apat, yung tinatawag na crown of glory. Para kanino naman yung crown of glory? For all that fed and served the people of God. Ayan, para sa kanila na mga naglilingkod o naglilingkod, ano po, sa mga tao ng Diyos. Sa mga naglilingkod para sa mga lingkod ng Diyos. O ng mga anak ng Diyos. Ayan, ano po? Sino sila? Kasi kung ating babasahin, yung 1 Peter chapter 5 verse 4, and when the chief shepherd pala. Sabi ito, and when the shepherds appears, ano po, you will receive the unfading crown of glory. Ano po? Kapag dumating na daw po yung pinakapinunong pastol, yan, ay tatanggap daw po tayo ng crown of glory, yung unfading crown of glory. Bakit? Kanino sinasabi? Kasi ang konteksto niyan ay sinasabi po ito ni Apostol Pedro doon sa mga elders. Mga elders ng simbahan. Ibig sabihin, sa mga tagapaglingkod doon sa mga tao ng Diyos. Okay, kaya kasali pa ako dito. At take note, hindi lamang po dito sa mga pastor, kundi maging sa leaders. Kung tayong lahat, sabi nga sa Jetol po, every believer is a leader. Kaya kung ikaw ay nangangalaga ng kahit isang tao, inaalagaan mo ang isang tao para sa Panginoon, mayroon kang gantimpala na katulad nito. Ang tawag nito ay crown of glory. Okay? So lahat naman tayo ay pwedeng magkamit ho nito. Hindi naman pastor lang, kundi lahat tayo. Kaya nga ho, kapag tayo po ay nag-evangelize, at yung tao ay nakakilala sa Panginoon, dapat alagaan din po natin siya. At kapag inalagaan natin, mayroon tayong gantimpala para dyan. Okay? Katulad si Carmelita, inaalagaan niya si Odi. May dahil pag hindi niya inalagaan niya, baka mawala. Mawala sa church. Hindi mawala sa kanya, mawala sa church. Kaya kailangan sikapin mo talaga na manatili at magpatuloy si Odi. Ano po? Oo. At gagantimpalaan ka ng Panginoon sa iyong ginagawa. Kinikilig ko.
Hindi totoo naman yun talaga. Ano po? Kasi nga kung sino yung taong dinala mo sa Panginoon, dapat alagaan mo rin talaga. Kaya nga, marami pong mga mananampalataya nakakilala sa Panginoon. Ano po? Pagkatapos ay nawawala din dahil hindi sila naaalagaan. Kaya importante talaga yung pangangalaga. Yan. So, pag nag-mature na si Ode, si Carmelita naman ang kanyang aalagaan. Parang kinikilig kayo. O, panghuli na lang. Crown of life. Yan. Yung panghuli na kuruna na pwede nating tanggapin during the time na tayo po ay harap sa ating ka-appointment na walang iba kundi ng ating Panginoon, the crown of life. Para kanino? For those who faithfully endure hardships, trials and temptations because of their love for God. Okay? Para sa kanila daw po na talagang naging tapat, nagtagumpay sa mga pagtitiis, nagtagumpay laban sa mga trials and temptations dahil sa kanilang pag-ibig at pagmamahal sa Panginoon. Yan. James chapter 1 verse 12. Ang sabi doon? Blessed is the man, basahin po natin. Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive what? The crown of life, which God has promised to those who love Him. Ipinangako niya para sa kanila na mga nagmamahal sa Kanya. Anong kanilang tatanggapin? Crown of life. Okay? Then sa Revelation chapter 2 verse 10, sabi doon, do not fear what you are about to suffer. Behold, the devil is about to throw some of you into prison, that you may be tested, and for 10 days you will have tribulation. Then sabi rito, be faithful unto death, and I will give you the crown of life. Diba? Maging tapat ka lang. Maging tapat ka lang sa Panginoon, bibigyan ka ng gantimpala. Crown of life. Yan, gusto nyo ba na magkaroon ng mga gantimpala? Well, mga kapatid, once again, haharap tayo sa Panginoon. Yan, siya po yung ka-appointment po natin. Ano po? Sa pagharap natin sa Kanya, hindi tayo para hatulan. Ano po? Kundi harap tayo para tumanggap ng gantimpala na inihanda ng ating Panginoon. Muli, ang sabi ng Panginoon, I am coming soon. Darating na ako, dala-dala ko ang mga gantimpala. Ibibigay ko ito para doon sa kanila na mga tapat. Ano po? Ayon sa kanilang ginawa, habang sila po ay narito sa lupa, mabuti man o masama. Okay? So, meron tayong mga gantimpala. Sa ating pagtatapos, sabi ito, the rewards that we will be given depend on how we live here on earth. Ano po? Yung gantimpala daw po natin po matatanggap, okay, na ibibigay ho sa atin, ay nakadepende doon sa ating klaseng buhay at pamumuhay habang tayo po ay narito sa lupa. So, nakadepende. Ang iyong gantimpala, nakadepende sa buhay mo ngayon. Okay? So, kung ano man ang iyong klase ng buhay, diyan nakadepende ang iyong tatanggapin na gantimpala. Amen ba yan? Okay. Now, another one, they depend on whether it was good or bad. Yan. Nakadepende po ito kung ito ba ay mabuti o masama. Ano sabi ng Bible? Kapag mabuti ang iyong ginawa, tatanggap ka ng gantimpala. Pero pag masama ang iyong nagawa, ano sabi? Masusunog ang iyong mga ginagawa. Wala kang gantimpala. Hindi ka naman mapupunta sa impyerno, punta ka pa rin sa langit. Wala kang alang kuruna. Diba? Wala ka lang gantimpala. Para kang nasunugan. Diba? Ligtas ka nga sa sunog. Pero, wala kang nasave na gamit. Diba? Wala kang dala-dala. Parang ganyan ho ang kalalagayan po natin. Pag wala tayong gantimpala sa Panginoon, kapag masama yung ating ginagawa. And take note, itong buhay, ang pagbibigay ng gantimpala ito ay nakadepende sa ating buhay pagkatapos nating tanggapin si Kristo Jesus. Diyan ho nakasalalay ito. Okay? The judgment seat of Christ follows after the rapture of the church. Okay? Mangyayari daw po ang judgment seat of Christ na ito, yung appointment na ito, pagkatapos po ng rapture of the church. And take note, ang kasunod na magaganap pagkatapos nito, sa end times tayo, pagkatapos nito ay rapture na. At pagkatapos noon, ito na yung ating appointment. Ano po? Sa judgment seat of Christ. Mga kapatid, pakinggan po natin mabuti. Sabi ito, the signs of the Lord's return are now multiplying.
Di ba? Ang mga sinyales, ang mga signs ng pagbabalik ng Panginoon, sabi nga ay parami na. Di ba? So nakikita po natin sa ating kapaligiran. Hindi natin alam kung kailan. Di ba? Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. So ang lahat ng iyan ay nakasulat sa banal na kasulatan. Di ba? Lahat ng mga nangyayari, mga sakuna na gaganap sa ating pong kapaligiran ay mga sinyalis na talagang malapit nang dumating ang Panginoon. Sa ating bansa nga lang, halimbawa, ang lahat ng kapangyarihan ng Encantadia ay nangyayari sa atin. Kapangyarihan ng apoy, nariyan yung vulkan. Kapangyarihan ng dagat, nariyan yung tsunami. Kapangyarihan ng tubig, yan. Kapangyarihan ng lupa, nandyan yung lindol. Kapangyarihan ng hangin, nariyan yung bagyo. Yan, sa atin lang po yan. Mayroon. Yan mga kapatid, yan, nagbabadya na talagang malapit nang dumating ang ating pong Panginoon. Malapit na. Hindi natin alam kung kailan. Kaya nga sabi ng Panginoon, maging handa lamang daw po tayo. Okay? Our most important appointment, sabi nga, is getting closer every day. Yan, araw-araw, palapit ng palapit yung ating pong appointment. Okay? Take note hindi ho palayo ng palayo, palapit ng palapit. Sabihin po natin sa ating katabi, palapit ng palapit na ang iyong appointment. Okay? Wala naman taong palayo ng palayo ang kamatayan niya. Palapit ng palapit yan eh. Lalo naman, wala naman tao din palayo ng palayo yung rapture. Di pa talagang palapit ng palapit yung rapture. Lalo yung ating pong appointment pagharap sa Panginoon, palapit ng palapit din. Kaya sana sa pagdating ng panahon na yon, na harap na tayo sa Panginoon, dapat ay handa po tayo. Handang tumanggap ng gantimpala na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Handa na ba kayo? Tayong lahat ay tumayo.